Ay pinapasok na nga ni Tsunade si Goku. Si Goku nga ay nagpakilala dito sa harap ni Tsunade. Si Tsunade naman ay direktang tinanong itong si Goku kung taga saan nga daw ito. Sagot nga dito ni Goku na siya nga daw ay pumunta sa West City para nga daw puntahan ng kaibigan nitong maalam mag-repair ng laptop. Pero after nga nun ay nag-inom nga daw sila at siya nga daw ay sobrang nalasing at hindi na nga daw niya nalaman kung ano ang mga nangyari. At sa paggising nga daw niya ay napunta na siya sa lugar na ito. Itong si Kakashi naman ay ni-check nga nito ang chakra ni Goku gamit ang Sharingan nito at nakita nga niya ang isang amount ng chakra na nakabalot sa katawan nito. Si Tsunade naman ay sinabihan itong si Kakashi kung na-check daw ba nito. Sagot dito ni Kakashi na confirm nga daw na totoo na malakas nga talaga itong si Goku. Salita naman dito si Azuma at sinabi nito na bakit nga daw hindi nila ito na-sense. Sagot nga dito ni Hishi na dahil nga daw na hindi daw kasi evil chakra ito dahilan kaya hindi daw nila ito ma-sense. Salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na ang Akatsuki nga daw ay hindi alam ang existing nitong si Goku, pero sa oras na malaman nga daw ng mga ito ang about dito kay Goku ay baka nga daw ito ang ikapahamak nitong si Goku. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na Akatsuki. Sagot dito ni Tsunade na oo Akatsuki ang evil organization na kung saan ay makikilala mo sila sa mark na kulay pulang cloud sa damit ng mga ito. At ang isa sa mga yon ay dati namin kasamahan. Si Goku naman ay parang familiar nga sa mga yon, kaya sinabi nito na kilala nga daw niya ang mga yon, nakasalubong nga daw niya ito noong isang araw. Dahil nga sa narinig ni Tsunade ay nagalit nga ito at sinabi nito na delikado nga daw ito, nilalagay nga daw ni Goku ang sarili niya sa napakadelikadong sitwasyon. Ang Akatsuki nga daw ay isang terrible na organization na kung saan ay sobrang lalakas na ninja nga daw ang mga kasama dito. Sagot nga dito ni Goku na wag nga daw mag-alala ang mga ito sa kanya, hindi nga daw siya natatakot sa mga yon. Salita nga ulit si Tsunade at sinabi nito na wag nga daw underestimate ni Goku ang mundo na ito. Sagot nga dito ni Goku na bakit hindi mo ako subukan. Sagot nga dito ni Tsunade na sige, at agad nga nitong inutusan si Kakashi at Hishi na hanapin si Might Guy at papuntahin ito sa Forbidden Forest. At sa next panel nga ay kasama na nga nila Kakashi itong si Might Guy at dito na nga magsisimula ang laban nila kay Goku. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na kung magagawa nga daw nila ng maayos ang plano nila ay magiging madali nga lang daw ang lahat ng ito. Salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na siya nga daw ay manunood ng magiging laban ng mga ito, at siya na nga daw ang bahala sa magiging injuries ng mga ito sa laban, kaya pwede na nga daw magsimula ang mga ito. At dito nga ay naghanda na nga sila Kakashi, sa point na ito ay mabilis na sumugod nga dito si Guy at Hishi kay Goku, pero si Goku nga ay mabilis lang niya itong na-counter sa pamamagitan ng isang suntok. Ngunit itong si Kakashi ay mabilis na gumamit ng Katon Fireball na rektang tumama kay Goku. After nga nito ay parang hindi nga tinablan itong si Goku at sinabi nito na napakagandang pag-atake nga daw ang ginawa ng mga ito, pero ngayon nga daw ay siya na nga daw ang aatake ng sobrang kaunti lang. At naghanda na nga dito si Goku ng isang sobrang bilis na pag-atake na rektang tumama kay Guy na talagang nagpatalsik dito ng sobrang layo. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na hindi nga daw tumama yung suntok ni Goku kay Guy, ito nga daw ay hangin lang mula sa suntok na ginawa ni Goku. Pero si Guy nga ay mabilis na naka-recover dito at sumugod nga ulit ito kay Goku at sinabi nito na gawin na nga daw nila Kakashi at Hishi ang plan B nila. Kaagad namang sinanayunan ni Kakashi at mabilis nga itong naghanda at ni-charge na nga nito ang kanyang Chidori. Si Guy at Hishi naman ay mabilis na umatake kay Goku ng sobrang daming pagsuntok na mabilis naman nasa salad ni Goku. Sinabi nga dito ni Hishi na patatalsikin nga daw niya si Goku papunta kay Kakashi. Sa moment na ito ay gumamit na nga si Hishi ng Cage Bunshin no Jutsu na rektang tumama kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik papunta kay Kakashi. Si Kakashi naman ay sinalubong si Goku ng isang malakas na Chidori na rektang tumama kay Goku dahilan kaya nga ito ay tumalsik pataas at sinundan pa ni Kakashi ang atake niya papunta sa baba. After nga ng atake na yon ay salita nga dito si Tsunade at sinabi nito na yon nga daw ang pinakamalinis na atake na nakita niya. Pero itong si Goku ay mabilis nang tumayo dito at sinabi nito na mabuti na nga daw ang atake na ginawa ng mga ito. Salita naman dito si Hishi at sinabi nito na ni-expect na nga daw niya yan. At agad na naghanda dito si Might Guy, Kakashi at Hishi at sinabi ng mga ito na gawin na nga daw nila. Si Hishi nga ay gumamit ng Byakugan, si Kakashi naman ay ginamit na nga din niya ang kanyang Sharingan at itong si Guy ay ginamit na din ang inner gates nito.
Salita naman dito si Goku at sinabi nito na nakakatuwa nga daw kasi nga tumaas daw bigla ang chi level ng mga ito. Pero sa point na ito ay mabilis nang umatake itong si Guy kay Goku ng isang mabilis na atake. Ngunit nagawa nga lang itong ma-counter ni Goku sa pamamagitan ng isang suntok. Tila Kakashi nga ay sumugod na din kay Goku ng sobrang daming pag-atake. At ilang segundo nga ay tinamaan nga dito si Goku ng atake ni Guy sa pamamagitan ng smoke screen. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na sumuko na nga daw ang mga ito. Dito na nga ni-activate ni Hishi ang kanyang Hakurokuhuyon at sinabi nito na kung walang chakra si Goku ay wala na nga daw itong magagawa. At sa moment na ito ay umatake na nga si Hishi ng napakadaming suntok na rektang tumama kay Goku. At dito na nga umatake sila Guy kay Goku, salita naman dito si Tsunade at sinabi nito na pumili nga daw siya ng efficient team kung saan ay strategist nga daw ang kailangan nila kesa power. At sinabi ko na din sa iyo Goku na sobrang delikado ang aming mundo. Salita nga dito si Kakashi at sinabi nito na na-execute nga daw nila ang kanilang plano ng naaayon. At salamat nga daw sa Byakugan kasi nalaman nila na hindi na makakagamit si Goku ng chakra. Sinabi nga dito nila Kakashi na tapusin na nga daw nila ang laban, ngunit biglang ang naka-recover si Goku dito gumamit nga ito ng Super Saiyan para nga mawala ang ginawang teknik dito ni Hishi. Salita naman dito sila Guy at sinabi nito na impossible nga daw ito, si Hishi naman ay namangha sa chakra na meron si Goku. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na nasaktan nga daw siya ng atake na yon, nakaka-surprise nga daw ito at may napansin nga lang daw siya. Once nga daw nang tinamaan siya ng pag-atake nun puti ang mata ay bigla nga daw nag-stop sa pagdaloy ang kanyang chi, gumawa nga daw siya ng theory about dito sa atake na ginawa nitong puti ang mata, kaya nga daw nitong patigilan ng chi ng isang mortal once na ito ay tamaan ng teknik na yon. Dito nga ay naghanda na si Goku at sinabi nito na tama na nga daw sa pag-uusap ipapakita na nga daw niya ang kanyang simpleng ability. At mabilis nga itong sumugod kay Hishi ng isang sobrang lakas na pag-atake na rektang tumama dito, si Guy naman ay sumugod kay Goku ng isang pagsipa ngunit kinapitin nga lang ito ni Goku at pinagbalibagan nga niya ito. Si Kakashi nga ay hindi din nakaligtas at tumalsik nga din ito. After nga ng pangyayari na ito ay sinabi ni Goku kay Tsunade na kailangan na nga daw heal ang mga yon. Sagot nga dito ni Tsunade na matalino daw pala si Goku sa pakikipaglaban. Sagot nga dito ni Goku na katulad nga daw nang nakita nyo ay siya nga daw ay nag-hold pa din ng lakas niya. Pero sa point na ito ay gumamit nga si Kakashi ng kinay nito na muntikan ng magpaputol ng ulo dito ni Goku. Si Goku naman ay mabilis na nakaalis dito at kita nga sa mukha ni Goku ang pagkatakot. Si Kakashi naman ay nagtaka din kasi nga hindi nga daw niya itong nagawang matalo. At sila nga ay sumukol na sa moment na ito. Sa kabilang banda naman ay ipinakita nga dito ang mga Akatsuki. Tinanong nga dito ni Kakuzo si Itachi about sa Genjutsu. Alam nga daw ni Kakuzo na magaling sa paggamit si Itachi nga teknik na ito. At tinatanong nga dito ni Itachi ang dahilan kung bakit gusto nitong malaman. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene sa Akatsuki. Sa moment na ito ay sinabi na nga nila Hidan ang pangyayari noong makita nila ang isang misteryosong lalaki. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na bakit nga daw ito ay puro dahilan. Hindi daw ba nila ito na-recognize bilang isa lamang Bonshin? Sa moment na ito ay salita nga din dito si Itachi at sinabi naman nito na interesting nga daw, ito nga daw ay maaring Genjutsu. Sinabi naman dito ni Kakuzo na ang tao nga daw na yun ay merong kanay na katulad ng kay Sasori, at nakilala ko siya, dagdag pang ang sabi dito ni Kakuzo na ang distansya nga daw ng paggamit ng lalaki na yun ng kanyang jutsu ay talagang perpekto. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nakakaintriga nga daw ito, sa tingin nga daw niya ay kailangan niya itong puntahan para nga daw imbestigahan ang kakaibang jutsu na ito. Pero dito nga ay nagsalita nga itong si Pain at sinabi nito na hindi nga daw nito pwedeng ipatigil ang pondo ng Akatsuki para sa ganyang klase lang ng problema. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na kasama nga daw ang na-experience ni Kakuzo ay magagawa nga daw niyang ma-identify ang jutsu na yun, at kung hahayaan mo ako na hanapin ang lalaki na yun, ako at si Kisame ay magagawa mahit ang kota ng triple sa susunod na buwan. Salita naman dito si Pain at sinabi nito na sige nga daw, bibigyan nga daw niya ito ng 2 linggo para hanapin ang lalaki na yun pero hanggang 2 linggo nga lang daw ang kaya niyang ibigay sa mga ito. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay Goku at Tsunade. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na wala daw bang paraan para daw makauwi na siya sa kanyang bahay. Sagot nga dito si Tsunade at sinabi nito na hindi nga daw niya maisip na itong si Goku ay taga dito sa mundo na ito. Dito nga ay tinanong ni Tsunade si Kakashi at sinabi nito na Kakashi di ba nagawa mong ma-unlock ang Mangekyou?
Hindi mo ba siya kayang ipadala sa kanilang mundo gamit ang Space Temporal Jutsu? Sagot naman dito si Kakashi at sinabi nito na hindi nga daw niya kaya. Salita nga ulit dito si Tsunade at sinabi nito na si Jiraiya nga daw ay may jutsu na kayang magtago at makapunta sa ibang dimension, kung nandito nga lang daw si Jiraiya ay malaki nga daw ang may itulong nito. Sa kabilang banda naman ay naghahanda na nga sila Itachi para umalis at hanapin ang misteryosong lalaki, habang si Goku naman ay aalis na nga din sa Konoha para naman hanapin si Jiraiya. Sa moment na ito ay ipinakita naman dito si Danzo kung saan ay parang nalaman na nga nito ang about sa lakas na meron si Goku, at hindi nga sila makapaniwala sa lakas na meron ang misteryosong lalaki na ito, dahil mas malakas pa daw pala ito sa QB. Sa kabilang banda naman ay nagsimula na nga sila Itachi at Kisame na hanapin si Goku, at habang si Goku naman ay patuloy na nga din sa paghahanap kay Jiraiya. Sa paglipas nga ng ilang araw ay hindi pa nga rin mahanap nila Itachi si Goku, salita nga dito si Kisame at sinabi nito na meron na nga lang daw silang 3 araw para hanapin ito, at kung hindi nga daw nila ito mahanap ay pwede na daw muna sila magpahinga. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na magpatuloy na nga daw sila sa paghahanap. Salita nga ulit dito si Kisame at sinabi nito na wala naman daw sariling proof si Itachi about dito, ang lalaki nga daw na yun ay parte ng isang secret unit. Ang masama ay kaya pa nga nitong gumamit ng instant teleportation tulad ng sinabi ni Hidan at Kakuzo, hinahanap natin ang taong hindi natin alam kung nag-e-exist. Nananaginip ka lang Itachi kung ito ay lalabas mula sa langit. After ngang masabi ni Kisame ang mga bagay na ito ay dito na nga nila nakita si Goku na kasalukuyang lumilipad. Habang lumilipad nga dito si Goku ay may bigla na nga lang umatake sa kanya na agad din naman niyang naiwasan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na isang Seiyoten attack. Kailangan ko itong puntahan para makita ko kung sino ang may gawa nito. At dito nga ay bumungad kay Goku ang dalawang mortal na sila Itachi at Kisame. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na bagay nga daw pinag-uusapan ay bigla na nga lang daw lumalabas. Salita naman dito si Goku at sinabi nito na base nga daw sa mga damit ng mga ito, isa nga daw ang mga ito sa Akatsuki. Sa moment na ito ay salita naman dito si Kisame at sinabi nito na ang itsura nga daw ng lalaki na yan ay parang hindi naman daw ito malakas. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na wag nga daw nitong e-judge ang tao na yan, hindi pa nga daw nila alam ang abilities nan. Dagdag pang sabi dito ni Itachi na kalabanan nga daw muna ito ni Kisame para nga daw magawa niyang ma-analyze ang jutsu nito. Sagot naman dito ni Kisame na natatakot ka ba ako na ang bahala mag-front. Sagot naman dito si Itachi at sinabi nito na mamamatay ka sa pakikipaglaban sa tao na yan. Sagot nga dito si Kisame at sinabi nito na ganun ba. At dito nga ay agad na nga humanda dito si Kisame para nga labanan si Goku, sinabi nga nito na ang pangalan nga daw niya ay Hoshigaki Kisame. Ngunit dito nga ay umatake na nga si Goku ng Wave Blast at sinabi nito na ayaw nga daw niya na magsayang ng oras dito. Pero ang atake nga dito ni Goku ay nagawa lang ma-deflect ni Kisame. Salita nga dito si Kisame at sinabi nito na hindi nga daw magiging madali para sa tao na ito ang laban. Habang si Goku naman dito ay nagulat sa ginawa ni Kisame sa atake niya. Sumugod na nga dito si Kisame kay Goku para umatake pero sobrang bilis na pag-iwas nga ang ginawa dito ni Goku. Sinabi nga nito na itatabi nga lang daw niya ang kanyang mga gamit. Sa ginawa nga ni Goku ay nagtaka nga dito si Kisame. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nakaka-impress nga daw talaga ang bilis ng tao na ito, taijutsu at nakakamanghang chakra ang meron ito. Salita naman dito si Kisame at sinabi nito na hindi na nga daw ito masama para sa mabilis nitong pagtakbo. Ngunit dito nga ay sobrang bilis na pagpunta sa likod ni Kisame ang ginawa dito ni Goku at agad nga itong umatake ng isang Wave Blast. Salita naman dito si Itachi at sinabi nito na nasa likod na nga daw ang kalaban. Pero gamit ang espada nito ay nagawa naman ma-absorb ni Kisame ang atake dito ni Goku. Dito nga ay napansin ni Goku na ang espada dito ni Kisame ay may kakayahan na ma-absorb ang kanyang ki, habang itong si Kisame naman ay tinanong nga itong si Itachi kung ang tao daw ba na ito ay gumagamit ng Genjutsu. Dahil bigla na nga lang daw tumaas ang chakra nito. Sagot naman dito si Itachi at sinabi na hindi nga daw, sadyang mabilis nga lang daw itong gumalaw. Nararamdaman naman dito ni Kisame na talagang nasa sabik na ang kanyang Samahada dahil nga sa chakra na meron itong si Goku. Ngunit dito nga ay agad na naghanda si Goku para umatake ng isang malakas na Wave Blast, sinabi nga nito na susubukan nga daw niya ulit na umatake. Sa moment na ito ay nakita nga ni Itachi na hindi biro ang gagawin atake dito ni Goku kaya agad na nga niyang sinabihan si Kisame tumingin nga daw ito, at dito nga ay nirelease nga ni Goku ang malakas na atake niya.
Habang si Kisame naman dito ay walang takot na sinalag ang atake dito ni Goku na nagresulta ng pagtagos ng atake ni Goku sa kanyang katawan at sa kanyang espada. Umagos pababa ang kumukulong lava na